Breaking news po mga kababayan. Ako, Pampelo Lacson, kawawang kawawa. Binulaga ni JB Ejercito. Bakit kaya binulaga? Kinampihan si Marcoleta. Halaka. Mga kababayan ko, panoorin po natin yung pasabog ni General's Viewpoint. Bakit kaya kumampi si JB Ejercito kay Marcoleta? Parang gusto nang imbestigahan ang 18 Marines pero ayaw ni Lacson kaya binulaga. Halaka, mga kababayan, pakinggan po natin. Yari, nagkawatak-watak na sila. Ito po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Bilyonaryo News Channel. Pahayag ito ni Senator JB Ejercito tungkol sa Blue Ribbon Committee Report. Sinupalpal niya ang chairman, hindi ko pipirmahan yan. Not unless. Sabi niya, ito ang title. Ejercito won't sign unless contractors name in Blue Ribbon Report. Wow. Ayun. Mga kongresista na kontratista Nako po. hindi nakikita ni Senator Ejercito doon Totoo. sa report. Kaya Nako po. wala, ayaw niyang pirmahan, nilalangaw. Ayan mga kababayan, kaya pala nabuljak na naman si Ping Lacson na galing-galingan. Binulaga ni JB. Kasi nga wala po tayong makitang mga contractors na mga kongresista na sila mismo ay mga contractor, mga kababayan. Saan kayo nakakita ng Blue Ribbon Chairman na ganyan? Halos lahat po mga kontratista ng mga congressman. Si Benny Abante, napakaraming construction firm. Dahil siya yung kumukuha ng mga kontrata sa gobyerno. Ang dami dyan, mga kababayan. Ang dami mga kontraktor. Halaka, yari na. Basahin ko Senator JB Ejercito would not sign the Senate Blue Ribbon Committee's final report on its investigation into the flood control anomalies unless it included the so-called contractors among those recommended for preliminary investigation. The Senate Deputy Majority Leader pointed out that several personalities allegedly behind the multi-billion peso corruption mess have yet to be named in the panel's recommendation. Ito ang kanyang sinabi. Kaya hindi ako pipirma dahil sa tingin ko kulang pa ito. Kapag nakita kong kasama na yung mga kontraktor na congressmen, baka maaring pumirma ako. Sabi niya sa isang interview. Hindi pa ako satisfied na yung mga tunay na may sala o yung mga tunay na salarin, mga major players na talagang nagsimula ng mga ito, sa tingin ko hindi kasama doon sa mga recommended. Ayan, mga kababayan ko, yari si Benny Abante dito, mga kababayan. Di ba in-interview din ito ni yung sa bilyonaryo na nadulas akala ko yung mga kontraktor ko ibig sabihin hawak niya yung kontraktor. Siya mismo nagre-recommenda pero sa kanya ito, mga kababayan. Marami pong congressman na mga kontraktor gaya ni Saldico. Si Tambaluslos din, mga kababayan, isa ring kontraktor na malaki ito. So wala pong nakikita si JB na mga pangalan ng mga kontraktor. Ano ba bang aasahan mo kay Pinky? Halaka. Salamat po, Senator Ejercito. Yan ang tama. Sa ngayon, according to Senator Ejercito,
5 pa lang, no. 4 pa lang ang nakaperma. Kailangan ng 9 na perma. So, kung hindi makaabot sa 9 ang pipirma, para hindi naman maibasura, kailang wala na, patay na yung report, hindi na aakyat sa plenaryo, hindi na nila ma-approve. So, bali wala. So, ang nakalagay lang kasi doon, 3 senador. Kapatid ni Senator Ejercito yung isa, si Jinggoy Villanueva, Escudero. Well lang. Na alam naman natin, nagsimula yung flood control mess na yan sa Kongreso. Kalokohan yung senador lang ang yung kwan. So, palagay ko wala na yan. Hanggang 4 na lang yan. Mahirap. Ayan mga kababayan, hanggang 4 lang pala yung pinangalanan ni Pinky. Grabe ka naman, Pinky Lacson. Sa dami po ng mga congressman, wala kang sinama. Ginagawa mo naman tanga ang mga Pilipino. Ginagawa mo namang bobo. Ano yun, 4 lang ang paparusahan mo doon sa Blue Ribbon Committee, sa flood control, sa dami ng mga kongresista na kasama dyan. Saan ka ba nakakita ng mga ganyan, mga kababayan ko? Niloloko mo ba ang taong bayan? Kung kailan ka tumanda sa gagawa ng katarantaduhan na, sabi ng taong bayan, kawawang Pilipinas, daming magnanakaw. Sindikato na nga ito Beer grass Bakit itong mga senador, bakit hindi kayo palitan itong dalawa na ito na namumuno sa kanila? Alam naman nila na hindi tama na may pinagtatakpan itong dalawa. Kailan kaya sila kikilos kung wala na tiwala sa taong bayan? Si Tito Soto at Pinky. Mabuhay ka, senador, Ejercito. Traidor si Lacson sa mga senador. Baka may porsyento si Fifi Baliling sa mga contractors kaya ayaw imbestigahan. Rolly de la Cruz, hindi po ba ang paningin ni Pinky talagang stick to the plan lang silang lahat kasama ang congressman contractor? Halaka, yari na. Kapan sila kasi ayaw pipirma lahat ng mga members sa Blue Ribbon na minority block, ayaw pipirma. Ang alam ko dyan, 5 from the minority block are members of the Blue Ribbon. Ayaw nilang pirma. Kahit sa majority, ang sigurado sa majority na ayaw pipirma, yung 3 na yan, Ejercito, Gatchalian, and Zubiri. So malaking malaking kahihiyan on the part of the chairman. Dahil siyang chairman, ibig sabihin kulang-kulang ang investigasyon niya. Kasi iba ang paningin ni Senator Lacson. Yun na lang kay Romualdez. Grabe. Alam naman natin anong papel ni Martin Romualdez at saka ni Saldico. Hindi pa pumutok ang flood control scam. Sinabi na ni BP Sara. Okay, tayo mga kababayan ko. Ano bang aasahan kay Pinky, kay Pampilo Lacson na tinaguri ang the Master of Tapal King? Yan ang napala ninyo sa pagkuha ng chairman na may personal na interes at kayang lagyan. Huwag ninyong kalimutan na dating PNP chief yan. Alam niya lahat ang pagtinakpan yan. Sabi ni Vera Peredo. Na real talk si Lacson. Panay senador kasi nandyan na kakasuhan lang niya. Talaga yan si Pinky Lacson. Sabi ni Cardin Darsum. Evangeline Bickner. Noon pa man hindi ko na gusto si Lacson. Aabot ng siyam yan. Ipaserox ni Lacson ang sarili niya ng 5 beses. Halaka. Mga kababayan ko, yari na mga kababayan ko. Talagang may pinagtatakpan ito. 11 ang dapat pumirma sa report kasi 20 yung member ng Blue Ribbon. Kaya ang
majority ay 11. 11 dapat ang pumirma para mai-report nila sa DOJ. Halaka, mga Lacson, tinatakpan ng mga miyembro na kurakot. Grabe na talaga, mga kababayan ko. Ituloy pa ito. Na dalawa lang ang tao na nagkukontrol budget sa Pilipinas. Saldico at Martin Romualdez. So, doon sa DepEd, grabe sa DepEd pala noon. Kung ano yung ni-request na budget ng DepEd, dadagdagan nila. Pagdagdag nila, kanila na yun. Wala nang pakialam ang DepEd Secretary. Kaya ayaw ni BP Sara nun. Kayo, mali siya. So that has been going on for 3 straight years sa DepEd. DepEd ang na bulgar pa lang ngayon is DPWS flood control. Wala pa yung mga kalukuhan pinaggagawa nila sa DepEd, sa DA, sa pati AFP, pinakialiman yung 15 billion na pundo para pagpatayo ng mga barracks, training facilities, wala rin. But hindi kasalanan ito ng AFP dahil DPWH ang nag-handle ng pundo at nag-implement. Kaya biktima ang AFP. So ang daming kapalpakan ng administrasyong ito na hanggang flood control pa lang ang iniimbestigan Ang gusto ng mga kongresista, gagawa sana ng batas para magkaroon ng Independent People's Commission na may kapangyarihan, may sariling pundo para tuloy-tuloy ang investigasyon sa korakutan sa infrastructure projects. Wala pinatigil na ng Pangulo. ICI hanggang March 31 lang dahil tapos na daw ang trabaho nila. O, kita nyo mga kababayan, yung ICI na walang napatunayan, pinapatigil na ni Meme M na 20 pesos sa bigas. Mga kababayan ko, saan kayo nakakita ng ganito? Hanggang si Lacson, ang namumuno na chairman ng Blue Ribbon Committee, walang mapapala ang taong bayan. Hanggat hindi palitan ng totoong nagtatrabaho o gaya ni ipalit nyo na lang uli si Marcoleta, malamang may patutunguhan ng Blue Ribbon Committee. Pero hanggat nandyan yung dalawa, si Tito Soto at Lacson, nga ang taong bayan. Fiesta mga buhaya, sa totoo lang. Kaya ano masasabi nyo po dito sa pangbubulaga ni JB Ejercito? Bakit walang mga politiko? Apat lang ang inilagay sa committee report na pinapirmahan niya. Bakit walang mga kontraktor dyan? Kasi nga pinagtakpan na. Yung sa 18 Marines ayaw pa niyang investigahan kasi nga nandyan yung mga kaibigan niyang si Tito Soto na kumubra ng mali-malitang kwarta. O saan ka pa? Magkano kayong kinubra din ni Lacson? Yan yung sinasabi ng taong bayan. Kung wala kang pinagtatakpan, bakit mo yung hinaharang ang investigation? Ayaw mong simulan. Inaantay mo pang bakbakan ka ng bakbakan ng mga taong bayan. Binakbakbakan ka na ni Marcoleta. Sobrang kapal ng mukha mo. Yan sabi ni Jason Cardona ng San Rafael, Bulacan. Nga ang taong bayan kay Lacson. Puro pagtatakip ang ginagawa. Ayan, ang daming comment 1,012 ang ating mga viewers. For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Salamat po.